Mga kapatid sa Islam, ang pag-ayuno ay hindi lamang po sa pagpigil mula sa pagkain at pag-inom at sa mga nakakasira dito. Bagkus ito ay pag-aayuno mula sa lahat ng bawal haram, ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganap at kumpletong pag-aayuno ay yaong nag-aayuno ang iyong katawan. Ang iyong katawan mula sa mga hindi kaibig-ibig na mga gawain, mula sa mga pagkakasala. Nag-aayuno ang iyong mga mata mula sa mga tinitingnang haram, pinanunood na haram. Nag-aayuno ang iyong mga tainga mula sa pakikinig ng mga musika at mga haram. Nag-aayuno ang iyong mga paa mula sa paglalakad patungo sa mga lugar na ginagawa doon ng mga haram. Ang pag-aayuno, mga kapatid sa Islam, ay pag-uunahan sa paggawa ng ibadah, at hindi lang ito panahon ng pagtulog at katamaran. At higit sa lahat ay ang pag-aayuno ay sinasabayan mo ito ng pagsasala, sapagkat may mga nag-aayuno, masipag mag-ayuno, malakas mag-ayuno, subalit hindi naman sila nagsasala ng Fajr, Duhur, Asar, Maghrib, Isha. At ang mga ganitong uri ng pag-aayuno ay walang saysay, walang silbi, sapagkat mas obligado muna sa iyo ang magsala, sapagkat ito ang palatandaan na ikaw ay Muslim. Pumasok ka muna sa Islam para ikaw ay maging Muslim, saka mo gawin ang pag-aayuno. Hindi yung nag-aayuno ka na hindi ka nagsasala, nasa labas ka ng Islam na nag-aayuno. Tulad lamang ito ng mga kafir, mga kakristyanuhan o mga Hudyo. Kung sila ay mag-ayuno, hindi tatanggapin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang fasting, sapagkat hindi sila mga Muslim. So kailangan mag-Muslim ka muna. At isa sa mga palatandaan ng isang Muslim, pagkaraan ng shahadatain, ay ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw. Kung hindi ka nagsasala ng 5 beses sa isang araw, ay walang silbi ang iyong fasting, sapagkat ikaw ay hindi pa Muslim. Mga kapatid sa Islam, mga alipin ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Sino man, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang nag-aayuno subalit hindi rin niya napipigilan, nakukontrol ang kaniyang mga dila sa pagsasalita ng mga malalaswa, panlilibak, pagsisinungaling, paninirang puri, paninigaw at kung ano pang mga masasamang gawain. Qaula zur, sabi ng mga ulama, ay yung mga gawain na hindi nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kasalanan. Kung hindi rin niya mapipigilan ang kanyang mga sarili mula sa mga bagay na ito habang siya ay nag-aayuno, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-iwas mula sa pagkain at pag-inom. At sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Ilan lang sa mga nag-aayuno na ang kanilang bahagi sa kanilang pag-aayuno ay walang iba kundi pagkagutom at pagkauhaw lamang. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Ilan lang sa mga nagtatarawih, ilan lang sa mga nagtatahajjud, nagdadasal sa gabi, wala silang bahagi, wala silang gantimpala sa kanilang mga gawain, maliban lang sa pagod at pagkapuyat. Bakit? Sapagkat ang kanilang pag-aayuno ay hindi rin nakakaiwas mula sa anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala.